Wala bang makakabatok dito mga kababayan? Para magising sa kanyang kahibangan mga kababayan. Apparently, mukhang nananaginip mga kababayan itong si Marcos Jr. dito sa kanyang mga pantasya. Parang disconnected sa reality mga kababayan. Akalain nyo ha, malaki talaga daw ang kanyang pinagtataka mga kababayan. Hindi niya alam bakit at dismayado daw siya mga kababayan. Bakit ang issue sa kanyang administrasyon ngayon ay tungkol sa kurakutan? Kaya gusto daw niyang mga kababayan makausap ang kanyang daddy na si Marcos Sr. na isang diktador mga kababayan. Gusto niyang tanungin, Daddy, Papa, bakit parehang korupsyon ang issue nating dalawa? Skolor. Bakit daw mga kababayan the same ang mga issue na pinupukol sa kanila ng kanyang ama, animal? Nagtatanong ka pa? Skolor, panoorin niyo po ha. Dismayado raw ang Pangulo na korupsyon ng gobyerno ngayon dahil sa iilan na hindi... Dahil sa iilan. Dahil sa iyo, ungas. Diyos ko Lord, mangyayari ba yan kung hindi mo pinapayagan? Una pa lang mga kababayan, bumungad na sa ating harapan ang issue ng kurakutan tungkol sa smuggling ha. Small time pa yun mga kababayan ha. Pag-upo ni BBM, lumabas na yung issue ng smuggling mga kababayan na ang sabi, mga kapamilya ng mga palaka dyan sa Palasyo Malacanang. Not to mention, nalagay nga kayo sa Guinness Book of World Records sa mga top 5 na kurakot mga kababayan sa buong mundo. Nagtatanong ka pa? Tumutupad sa kanilang tungkulin. Wow! Sinisisi ni Bangag mga kababayan sa iba. Itong korupsyon daw. Ay, nako. Siya lang ba mga kababayan ang hindi alam? Siya lang ang hindi nakakaalam niyan? O mambubudol lang mga kababayan? It's a part of the budol. Huwag kayong magtiwala dyan mga kababayan. Parang yan Drama-rama lang ng mga ngagba. May pagkakapareho ang Marcos Sr. at Jr. regimes. Yan ay ang pagharap sa malalaking kontrobersya. Na itago na lang natin sa pagiging abusado at kurakot mga kababayan. Yan talaga ang hallmark ng mga Marcos. Pero kung may hihingan daw ng payo si PBBM, wala itong iba, kundi ang kanyang sino? Sige, hukayin mo. Sige, akong humukay. Kami ang huhukay doon sa bangkay. Bigyan mo lang kami ng go signal para hindi kami makasuhan. Huhukayin namin, tapos ihaharap namin sa'yo. Kausapin mo, Kalansay. Tapos ibibigay namin kay Sara para itapon niya sa West Philippine Sea. Agenda report ni Ivy Reyes. Bangag! From one president to another, kung may isang taong gustong kausapin si Pangulong Bongbong Marcos, ito raw ay ang kanyang ama. Ay nako, fly high butterfly pa rin ba Ngag? Kausapin mo Ngag, sige! Pangalawang parte ng kanyang podcast episode, ibinahagi ni PBBM ang Ay nako, hindi pa ba nakalanding ito mga kababayan? Mukhang high pa rin sa dating Pangulo. Andun pa sa alapaap mga kababayan ang mga mga guni-guni. Guni-guni lang ha. I might creep people out, but I have long conversations with my father still. Okay. Kailan yun nangyari? Kahapon o kagabi? O ngayon lang? I mean, I think, what did my dad do? What's a similar situation that I ano ka pareho namin? Ay, naku Lord. The junior ka nga. Gaya-gaya po tumaya ito mga kababayan Diba yung nagtanim ng palay ang kanyang tatay? Tanim din siya. Pa-picture din mga kababayan na wala namang silbi. And then eto, gusto rin perpetuation in power mga kababayan. Sko Lord, the same kurakutan. Walang pinagkaiba mga kababayan. Eto mapang-abuso, human rights violation, kagaya ng ginagawa nila ngayon. And what did he do? Yes. And if I asked him, Dad, what am I supposed to do? Sabi ni Senior, good job anak. Junior nga kita. Except sa utak siguro mga kababayan. Genius yung senior Pero the rest mga kababayan, ang nakuha na trait nito si BBM siguro, yung mga masasamang ugali mga kababayan ni Marcos Senior. Hindi nakuha yung abilidad na mabuti mga kababayan. What would he say? Marred by widespread corruption and human rights abuses ang dictatorship ni late President Ferdinand E. Marcos na napatal... Tataka pa mga kababayan, bakit corruption daw ang issue sa kanila? Common ba kababayan ako? Ay nako. Ng EDSA People Power noong 1986. Huwag na kayo kasing magnakaw. Animal kayo. Nabubudol naman mga kababayan na as if hindi siya involved dyan. Andyan ang pirma mo, Bangag, hoy. Ngayon, nahaharap din sa matinding corruption scandal ang Marcos Jr. administration. Then why?
Why oh why? Bakit tayo nagkaganito? Yung Maharlika fan mo, kumusta na? Oh. Dismayado raw ang Pangulo na korupsyon ang mukha ng gobyerno ngayon dahil lang sa iilan. Iilan, ikaw nga lang ang dahilan. Ay, naku, nagturo pa mga kababayan. Ituro mo ang sarili mo sa salamin. Oh. Yan ang dahilan. Punot dulo ng lahat. Tumutupad sa kanilang tungkulin. Ikaw, hindi tumutupad. Bambubudol ka nga eh. Ang tungkulin mong pagtanggol ang bayan laban sa mga kurakot, Diyos ko Lord. Bantay sa lakay kangag. Not paint everyone in government with the same brush as Ay nako, wag mo kami kwentuhan ng kutsero bangag. Uy, lumayas ka. Gusto mo isalba ang bansa, lumayas ka. Inkompetente ito mga kababayan eh. Weak. all of these corrupt operators. Ay, Diyos ko Lord, And Kilabutan ka nga bangag. Nagtuturo-turo ng iba mga kababayan. Kayo kurakot. Ikaw nga ang kurakot. Pamilya nyo kurakot. Dahil sa inyo, nangyayari ang korupsyon na ito mga kababayan. Dahil kay BBM, siya ang presidente eh. Ano ito? Hopeless na ito mga kababayan. Tapos parang nagpapasaklolo pa. Kanino? Ikaw na pinakamataas dyan. Nagpapasaklolo ka sa amin? Wala ka bang magagawa dyan nga? O budol na naman mga kababayan. Hugas kamay. Poncio Pilato tong yes, there are many of them, but you will find they do not filter down. Ito raw ang dahilan kung bakit sinimulan niya ang investigasyon sa flood control scandal. Hindi! Ang dahilan niyan, nag-epal ka. Nabisto ka dahil sa inyong kadaldalan, kasyungahan, yabang mga kababayan. Nag-umpisa yan sa SONA, di ba? 5,500 flood control. Apparently, mayroon talagang mga kababayan, pinondohan na 5,500 dahil sa kaliit-liitang mga bagay. Ayun, lahat sila mga kababayan, mayroong flood control, pati na nga si Risa Hontiveros. Hindi mo makikita dahil ghost project ang karamihan. Ang iba, hindi natapos. Inumpisahan pa lang mga kababayan, wala na. Oh, yan ang umpisa niyan, ngag. Nabitag ka sa sariling patibong. Pagtatatag ng Independent Commission for Infrastructure. Nawala rin napakulong mga kababayan. Sino? Nasaan ang nakulong mo, ngag? Sa natitirang 3 taon niya sa pwesto, social programs daw. Bumaba ka na, ngag, save yourself. Umalis ka na dyan. Magtago ka. Dahil talagang himasrehas ka. Kaya ang Department of Education ang binigyan ng pinakamalaking budget sa 2026. Tapos 2025, bakit mas malaki ang DPWH? Yan ang kahibangan mga kababayan. Tapos ang kanilang justification, itong PMA. Mayroon din naman budget ang PMA eh. Academy yan eh. Diyos ko, parang yun sa militar mga kababayan. Sinali nila dahil academy daw ng PMA. Diyos ko Lord, mga bulok. Para lang ma-justify mga kababayan na mas malaki ang budget ng education. Dahil nasa batas yan mga kababayan eh. Bined nila ang law. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Ay nako. Mga kabangagan na naman. Diyos ko Lord. Kung sino ang House on fire. Ng dapat tumapos. Yan ang mensahe ni Caloocan Representative Edgar Erice kay PBBM sa harap ng mainit na flood control scandal. Kasabay nito, panawagan din niya. Kaya lang Erice, okay na sana mga kababayan, no? Okay na sana. Pero mukhang malambot ang kanyang mga kababayan, no? Birada kay BBM. Mas matalas pa nga yung kanyang sinabi kay laban kay VP Sara Duterte. School Lord Erice. Okay na sana eh. Ano ba to sa Erice mga kababayan? Ka-DDS ba to? Ka-BBM ba to? O kababangag? O dilawan? Ewan na natin. Pero, meron siya punto mga kababayan. Pero, hindi niya natumbok mga kababayan yung talagang problema. Ang gusto lang niya, political dynasty na ipatupad daw mga kababayan. Pero, kahit pa mga political dynasty, wala na yan. Hanggat meron niya mga insertion mga kababayan, Diyos ko Lord. Isa lang, yan lang ang give up ninyo mga mambabatas sa mga bubutas. Alisin nyo na ang insertion, yung mga PDAF, pork barrel, o mga proyektong ipapanel sa inyo na kayo ang proponent. Alisin nyo na sa inyo yan. Ipaubayan nyo na lahat sa executive para wala na kayong kickback. Yan lang. Tapos ang korupsyon dyan mga kababayan sa Congress. Tapos palitan ang presidente. Dahil siya talaga ang tagapagbantay mga kababayan. Ang bold reform sa Kongreso. Ang detalye sa agenda report ni Mavic Trinidad ng Abante. Sige, Abante! Tila walang pumansin sa emosyonal na privilege speech ni Caloocan Representative Ed. Walang pumansin. Galit na siya mga kababayan. Ayaw namin sa taba. Ganyan na siya. Erice
Kaugnay ng controversial na insertion sa 2025 Lumabas na sa kabilang tenga ng mga buhaya, mga kababayan. What do you expect? national budget. Ilang kongresista ang tinangka naming kuhanan ng reaksyon ukol dito. No Pero comment. mas minabuti nilang hindi na magbigay ng pahayag. Sa kanya kasing talumpati, sinabi ni Erice na mababa na ang moral ng Kongreso. O matagal nang mababa. Taong bayan sa korupsyon na kinasasangkutan ng kapwa niya Ang tingin ng mga tao sa kanila, mga kababayan, buhaya. batas. Hindi na pwedeng Crocodile. nalilipas ang galit ng bayan. Yung isa, tawag-tawag lang, mga kababayan. Nagchismisan. Yung isa, nagtawag sa telepono. Hindi na pwedeng pagtakpan. Hindi Walang nakikinig. na pwedeng magturuan. Kailangang isiwalat ang katotohanan, aminin ang pagkukulang, ituwid ang kamalian at Wala yan, Erice, hindi na natatablan ng mga animal na yan dyan. Nawagan ka na lang na ipa-impeach si BBM. Yan, bibilib kami sa'yo kung ipa-impeach mo sa BBM. ang mga lumustay at nagsamantala sa kaban ng bayan. Mga kasama, linisin natin ang ating hanay. Magpatubad tayo ng mga matinding reforma kahit ang kapalit ay sariling pagsasakripisyo. Hindi na pwedeng naidahilan na politika lang ito. Ang pinakamalaking korupsyon na ito ay nagsimula sa ating sariling tahanan. 19th Congress. Congress itambalos-los under the BBM administration, mga kababayan. Ang sinasabing small committee na binubuo ni na dating Congressman Zaldico, dating House Speaker Martin Romualdez, Yan, dating Senate President Chis Escudero at Senator Yan, mga mafia na yan, mga kababayan. 11 billion ang naksungkit, mga kababayan, under her pagiging appropriation committee chair. Grace Poe ang Billion na sinasabing responsable in 1 year. sa ginawang insertions. Aroy. Ngunit dalawa sa mga ito Not to mention this, mga kababayan. Ito talaga. Kung kay Grace po, ano lang yon? Wala yan. Dumi lang sa kuko, mga kababayan. Ito talaga ang sabi, mga kababayan. Di ba? Mali-maletang dinideliver sa kanyang pera. Isang delivery, mga kababayan, 46. Ang maleta, puno ng pera. 2.2 billion daw ayon kay estimation ni Erwin Tulfo. sina Romualdez at Poe ay wala umano sa meeting ng nasabing committee. Ayon kay Erice, Wala, pero sila ang nasa likod niyan. abot sa 1.45 trillion pesos ang nasingit Lokohin yung mga animal na yun. mula 2020 Yan nga daw, bycam, mga kababayan. Parang ceremonial na lang yan. Parang kunwari na lang may bycam. Tapos wala naman silang usap-usap lang doon, mga kababayan. Pero luto na. hanggang 2025 sa General Appropriations Act. Ang bunjing, mga kababayan. Lawit ang labi, mga kababayan. Lord. Kumulang naman sa 1.4 trillion pesos. Ito ang dapat naipasok makulong, no? Para sa unprogrammed appropriations na may tuturing bilang isang checking blanco. Blank check, mga kababayan. Yan pa na prioritize. Ang mga insertion at repressions na ginawa ng ikalang 19 na kongreso ay walang kapantay. Walang kapantay! Sa kasaysayan. halimbawa ng mapanlinlang at inabusong anyo ng insertion, ginamit upang pondohan ang mga proyektong walang tunay na benepisyo sa mamamayan. Hindi plinano ng gobyerno at ng Pangulo, kundi siniksik para sa pansariling interes ng ilang makapangyarihang individual o pamilya. Sa programang At the Forefront ng Billionaire News Channel, I-check natin ito, no? Meron pala siyang, mga kababayan, interview. iginiit ni Erice na kay Pangulong Bongbong Marcos ang sagot kung papaano niya tatapusin ang usaping ito. Paano matapos niya? Mag-resign siya. Manawagan ka, Erice. Manawagan ka. Alam mo, lahat naman ito sa bandang huli ay masasalamin natin sa mga magiging aksyon ng ating Pangulo. Siya nagsimula nito Yan, Diyan ka mag-focus. Napitek kasi niya sa BP Sara, mga kababayan, tungkol doon sa political dynasty. Parang tumaas ang kilay natin doon, tapos hindi pa maganda ang kanyang tono, mga kababayan. Parang sinisisi niya si VP Sara tungkol doon sa dynasty dahil hindi daw sinuportahan ni Sara. Hindi daw nagsasalita si VP Inday, mga kababayan, tungkol dyan. Bakit si VP Inday lang pala ang pamilya ng mga politiko? Wala naman tayong pakialam dyan. Sana, mga kababayan, kung maraming politician ang family of politicians ang mga nananalo, as long as maganda ang ginagawa, mga kababayan. Anyway, dumaan naman yan sa eleksyon, mga kababayan. Yan ang gusto ng tao. Ano ba lang gagawa natin Yan ang gusto ng tao. Binoto yan sila, mga kababayan. Walang masama dyan kung maraming Duterte o ganyan. Basta't maayos lang ang pamamalakad. Ginusto din yan ng mga tao Ang masama, kung yung mga kurakutan, mga kababayan. Paglagay na lang ng mga safeguards, example,
example, hindi na ipapadaan sa mga kongresista, mga kababayan, at mga senador. Etong mga project, mga kababayan, infrastructure, pati si Rizal Virus, mayroong flood controls ko. Yan, alisin na yan. Tapos, matino talagang presidente dapat, mga kababayan, ang ilalagay. Siya ang nagbabantay overall eh. Ito na, si BBM, mga kababayan, hanggang ngayon hindi pa alam. Bakit korupsyon ang issue namin ngayon? Lord. Special na to, nung ating SONA, dapat tapusin niya ito. Ang sinasabi ko lang, tapusin na niya yung kanyang termino. Tapos ito, dapat makita mag-resign ng mamamayan na kami mismo sa Kongreso, kami nasa pamahalaan ay pag-initiate na ng mga kailangang reforms, bold reforms. May panawagan din si Erice sa pangalawang Pangulo. To Vice President Sara Duterte. Oh, may panunumbat, mga kababayan. Malaban ba kayo para sa political supremacy ng inyong pamilya? Ba't mo sinusumbatan si VP Sara? Siya ba may kasalanan ng kurakutan ito? Lord, nung panahon ng tatay niya, di ba nanginig kayo lahat dyan sa Kongreso? Mayroon bang issue ng kurakutan? Wala. O para sa ikabubuti ng bayan. Naniniwala akong politically motivated ang impeachment. Pinangalagaan kayo ng konstitusyon. Suklihan nyo naman! Suklihan nyo naman! Oh, okay na sana eh. Nanumbat ka pa kay Sara. Ay nako. Hindi si Sara ang kalaban, Erice. Si Bangag. Nanawagan din si Erice sa kapwa niya mambabatas na sana ay makonsensya na. Okay na sana. At galing mismo sa kanila ang pagtatama. Palakpak na sana tayo. Kaso lang pinitik pati si Sara, mga kababayan. Para sa agenda, Mavic Trinidad, Abante. Abante, Liling. Mga senador na pinagpipili ang maging bagong chairperson ng Blue Ribbon Committee. Ito pang isang kabangagan, mga kababayan. Oh. Ito pang isang kabangagan. Mukhang lumalabas, mga kababayan, na wala nang tatanggap sa Blue Ribbon. Andun si Marcolita, willing na willing, mga kababayan. Tinanggal nila. And then, ngayon, mga kababayan, mukhang wala nang willing na tumanggap. And then, kapag wala daw tumanggap, mga kababayan, by default, si Lovender Erwin Tulfo na daw, mga kababayan, ang hawak sa Blue Ribbon. Animal! Ang Lovender, mga kababayan, na magiging Blue Ribbon. Sabi, Bendalo na yan. Bendalo. Sino ang tumatanggap ng pera? Ikaw. Sino? Sabihin mo sino? Si ano po. Si Romualdez at saka Zaldico. Ay, Bendalo. Exemption. BFF yan ni mga kababayan na Romualdez, si Erwin Tulfo. Nakita nyo naman, parang aso. Kadena na lang ang kulang, mga kababayan. Parang, tuta talaga, mga kababayan ni Romualdez, si Erwin Tulfo dati nung andun pa siya sa Kongreso. Nawala ang tapang, mga kababayan ni Erwin. Ang isa rito, mas gusto raw na manatili sa pwesto si Senador Ping Lacson. Ang detalye sa... Ibalik ko niya kasi kay Marcoleta. Wala namang rules, mga kababayan, na majority lang talaga ang pwedeng bumawak. The report ni Joan Manalo. Ano lang yan, like tradition. Matapos magbitiw ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Buti nga sa'yo, Lacson. Sa Senado ang mga pangalan ng maaari. Tama na pasikat, Lacson. Enough of your pasikat. Senators JV Ejercito, Raffy Tulfo, Pia Cayetano, Kiko Pangilinan at Risa Ontiveros. Takot yan sila, mga kababayan dahil mayroon ding mga insertion, mga kababayan. Ang proper talaga si Marcoleta dahil mga kababayan, hindi pa yung nakatanggap ng insertion dyan sa Senado. Eto, naging kongresista na ito dati. Hindi pala. Naging senador na ito dati, mga kababayan. 2022 to 2025. Ito. Pati si Matching, mga kababayan, kahit comebacker yan. Naging senatong na yan dati. Nakatanggap na rin yan ng insertion. Lalong-lalo na si Risa. Kaya, mga kababayan, wala nang malinis sa kanila talaga. Ang bago lang dyan si Marcoleta. Ilagay nyo na. Ayon ito kay Senate President Tito Soto. Pero para kay Senator Ejercito, alam ko limitasyon ko, mas marami ang tingin kong mas may kakayanan. Hindi kaya, no? I-suggest mo lang kay Marcoleta. Mag-lead ng committee. Tinanggahan niyo po ba? Sabi ko sana iba na lang kasi mas maraming mas may kakayanan. Umaasa rin siya na sana ay magbago ang isip ni Lacson. Ngayon, nagpapasahan na kayo tapos inagaw nyo ka Marcoleta, hindi nyo pala kaya. Kasi walang may gusto ngayon sa ngayon Lacson. Inagaw pa niya ang bola, mga kababayan. Tapos, ang hirap pala nito. Pasa ko na lang sa iba. Pero wala na, mga kababayan, yung kanya. Yung kanyang pride. Ayaw na niyang ibalik yung Marcoleta. Ewan ko, pag-usapan na sila sa majority caucus.
Matatandaang nagbitiw sa pwesto si Senator Lacson nitong Lunes dahil dismayado raw ang ilan sa kanya. Paano na lang kaya kung nanalo kang Presidente Lacson, no? Tapos biglang hindi mo pala kaya? Surrender! Sa kalagitnaan ng giyera, mga kababayan, surrender yan. Ginawa na yan sa Yolanda. Yolanda Zarian. Surrender sa kalagitnaan ng unus. Sa direksyon ng pagsisiyasat sa flood control scandal. Isa rito ang kapatid ng Pangulo na si Senator Amy Marcos. Bingo! Ilang beses ko na sinabi, talagang hindi ko maintindihan ng direksyon. Bakit tinigil ang Blue Ribbon at saka yung huling dalawang... Ikaw na lang siguro alam mo naman kaya ang direksyon. Ang direksyon nito, mga kababayan, dapat ilayo natin kay Ading. Ang aking ading, protektahan natin ang ating ading. Inosente yung ating ading, parang bata yung walang alam. Diyos ko Lord, ito ang lumalabas, mga kababayan, no? Pinapalabas ni mga kababayan ni Amy na parang walang alam ang kanyang... Tanga ba yan ang mo, kapatid mo? Walang alam, Amy? O pinagtatakpan mo lang? Parang pinipigilan kami, pag-usapan. Hanggang kay Saldi ko lang, huwag kang lalampas. Sinubukan daw pigilan ni Hanggang kay Tambalustos lang, huwag kang lalampas. Pwede ba yun, Amy? Si BBM. Soto si Lacson. Pero mukhang malabo na raw ito lalo pat nakapagsumiti na ang senador ng kanyang resignation letter. Nakuryente na siya Tinanggihan na rin ang posisyon. Abuti naman. Kung kabit-kabit lang ang pag-usapan dyan, yung mga iskabit siya, mga kababayan na kalaguyo, expertise yan ni Tolpo. Pero yung legal na, mga kababayan, dapat abogado kasi ang nandyan si Marcoleta. Ayon kay Soto, magpupulong ang majority bloc ngayong Miyerkules para pag-usapan ang pagbibitiw ni Lacson. Kaya aabangan dito sa Senado kung sino nga ba ang mamumuno. Ito ng intrigera kay Marcoleta, mga kababayan, na matulis ang ngipin. Pasalamat ka, hindi kayo pinatulan ni Marcoleta na talaga, bilyonaryo sa mga intriga ninyo. Sa komiteng nakatokang mag-imbestiga sa katiwalian ng gobyerno. Yan ang nagbalita! Ang flood control scandal. Para sa agenda, Joan Manalo. Tila wish granted si Jesus Crispin Remulla. Speaking of the devil. Ang kaanimala, no? Matapos siyang italaga ng Pangulo bilang bagong ombudsman. Ito, mga kababayan. Opisina ang ilang bigating kaso, kasama na ang... Ito, mga enabler ni Marcos, Lord. Tandaan ninyo, isa din ito sa mga utak, mga kababayan, sa pagpapatapon kay Tatay Digong sa ICC, ha? Control scandal. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Itong mga hudas. Department of Justice, opisyal nang itinalaga bilang bagong ombudsman ngayong araw si Jesus Crispin Remulla. Matatandaan sa isang panayam sa programang Hindi natin masisisi ang mga kababayan natin, mga kababayan na puno ng parang curses laban dito kay Remulla, mga kababayan. Boying, magbagong buhay ka na. Second life mo na yan Second na ba? O baka siyam ang buhay nito, mga kababayan. Pero mas maraming buhay, mas marami kang kasalanang Boying, pagdurusahan later on. Sinabi ni Remulla, bagong buhay ka na, Boying, niya na makuha ang posisyon ng ombudsman. Lalo na't naniniwala umano siya sa mandato ng ombudsman ay, Diyos ko Lord. Sir, why do you This is kababuyan na, mga kababayan. Ultimate kababuyan ang gaganap ngayon. Ombudsman? I'm the first batch of lawyers. I belong to the first batch of lawyers. Ay nako, paano ka naging lawyer? Tapos agree, mga kababayan, na sometimes you have to bend the law. The 1987 Constitution. Kami yung unang-unang product yan. We took the bar with the new Philippine Constitution. The first bar exam given. Anong paki namin dyan? Under the 1987 Constitution. Meron na ba kang ganyan lang, mga kababayan, na rason? Tapos ombudsman ka na? And I will always be fascinated with that. Kapal ng mukha mo. The ombudsman. Gusto kasi magsenador din ito, mga kababayan, hindi manalo-nalo. 38 years since I graduated. It has always been something fascinating. But magpa-drug test ka daw, Remulla. Kayo, magpa-herpolical drug test kayo ni Bangag. A bit disappointing, so to speak. Sige. Because I think that it has not been given the treatment that it needs to be able to move this country forward against corruption. Ay, shut up, corruption, animal. That's it. Kung babalikan ng kasaysayan ng DOJ, isa ang ahensya sa mga pinakabalot ng kontrobersya sa bawat administrasyon. Hindi ito naiba sa gobyernong Marcos. Sa ilalim ng... Lako, mga kumbayan, Lord. Wala pang isang linggo God save the Philippines. SOJ, biglang inaresto sa isang drug operation ang anak nitong si Juanito Jose Diaz Remulla III. Sana yung ganun, mga kababayan, kung talagang inosente. Magpapadrug test yan, mga kababayan. Sasabihin ni Remulla, i-drug test natin ito sa harapan ninyo.
to prove na hindi ito Judictus Benedictus. Wala mga kababayan, biglang, na-dismiss ng grabe, fast track pa. Mani ng kritisismo si Remulla matapos itong tumangging mag-inhibit sa kanyang pwesto. At sa loob lamang ng mahigit 80 araw, acquitted ang kanyang anak dahil umano sa technicalities. Bukod sa mga kritisismo, naharap din si Remulla sa patong-patong na reklamo matapos niyang hawakan ng ilan sa mga high-profile cases ng Marcos administration. At yung unang-unang ginipit nila mga kababayan, si Bantag. Diyos ko Lord, si Percy Lapid mga kababayan, si Bantag ang kanilang ginawang suspect, and then yun pala mga kababayan, si Percy Lapid ang mga expose mga kababayan tungkol kay Marcos. Ang mga ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at kay JC leader Apollo Kibuloy, pati na rin ang pagpapauwi kay former Congressman Arnolfo Teves. Tingnan nyo mga kababayan ang kanilang pinupunteriya kalaban sa politika. And then may nahuli ba silang mga drugista mga kababayan? Wala. Mga sindikato, wala. Mga kurakot, wala. Kakaibang ba? Kabangagan, talamang mga kababayan, kabangagan. Kalukuyan ding nasa spotlight. Iba ang priority ng mga animal na ito. At flood control scandal. Sa kabila ng mga kontrobersya, marami ring reforma na naipatupad sa justice system ng bansa sa gitna. Ay nako, reformang kaanimalan. Kanyang pamumuno, kabilang dyan prison reform, pagpapataas ng standards ng kinakailangang ebidensya sa pagsasampa ng kaso. Ay nako. At pagkakaroon ng closer coordination ng DOJ prosecutors. Walang silbi. Bago ang kanyang appointment as ombudsman, mariin itong hinarang ng Duterte allies. Tulad ni na Senator Amy Marcos, PDP spokesperson Ferdinand Topacio at Davao City Acting Mayor Baste Duterte. Ayon kay Senator Marcos, tila namanipula ang batas sa appointment. Talaga, manipulated. Na nakakuha ng... Sige, magiging ombudsman yan mga kababayan, pero pag upo ni Sara sa 2028, impeach yan. Impeachable yung ombudsman O di ba kaya kuwaranto mga kababayan? Si Remulla sa opisina ng ombudsman kahit na nakabinbin pa ang kaso nito. Wala sa loob ng timeline, dismiss kagad, lahat baseless. Pagkatapos mag-issue ng clearance, kahit walang pumirma, makita siya, pinirma. Talagang kinakanan todo to. Tapos dumating na sa JBC, ang JBC walang ginawa kundi mag-postpone. Sa ilalim ng saligang batas, nagsisilbi bilang protectors of the people. Postpone. Naantayin natin si Remulla dahil yan talaga ang gusto ni Bangag. Mandato ng ahensya na hawakan ng mga kaso laban sa mga kawani ng pamahalaan, kabilang na ang malalaking pangalan sa politika. Sa pagharap dahil balak nilang mga kababayan kasuhan si VP Sara. Although not mga kababayan na hindi pwede kasuhan si VP Sara, pero uunahin nila impeachment mga kababayan at the same time papa-impeach nila. Once ma-impeach, kasuhan ni Boying. Sa posisyon ng ombudsman, hahawakan ni Remulla ang ilang... Ang way nila ng impeachment ngayon mga kababayan, mayroon ding si Boying dyan. Mayroong role dahil tatakutin yan Yung pinangalanan sino nga ba yung mga mga animal na yun? Si Jinggoy pala. Sina Villanueva, sina Chis Escudero, sino pa ba yung mga mga kababayan pinangalanan? Hindi nila pinangalanan yun. Sina Risa, wala. Mayroong insertion mga kababayan, hindi pinangalanan. Pero yung possible na boboto ng pabor kay VP Sara, yan ang kanilang gigipitin. Para yan ang ipipressure nila mga kababayan na boboto para sa impeachment. High-profile cases tulad ng nakasampang kaso kay Vice President Sara Duterte at mga opisyalis ng gobyerno na impeachable siya. Nung hiningi ko yung trabahong ito, yun ang sa isip ko talaga na hiningi talaga niya. Accountability, mapalakas natin sa lahat. Ay nako Lord, accountability ng anak mo. Pang mga tungkulin na pwede natin... Pinalakas mo din? Wala nga naman lang accountability mga kababayan. Lord. Sa pagiging ombudsman. Yun kung talagang mga kababayan, seryoso si Boying doon na set up lang ang kanyang anak. Walang ginawang masama ang kanyang anak. Bakit hindi niya pinurso mga kababayan kung sino yung nagpadala ng package? Hindi man lang niya inimbestigahan. Isipin nyo na lang yan mga kababayan. Hindi mo inimbestigahan yung sinong nagpadala ng package sa iyon, ikaw ang DOJ Secretary. At bakit nangyaring may nagpadala ng epektos mga kababayan sa anak mo kung hindi lang siya ang nag-request talaga nun? Hahabulin mo! Makikipag-coordinate ka. Andun ang pangalan ng sender Iti-trace ninyo. Mayroon yang mga CCTV mga kababayan. Sa mga saan kinuha, saan sinong nagpadala. Anong address na nagpadala? Wala man lang. Yan ang katakataka mga kababayan. Hindi man nila inaksyonan. Ayon sa DOJ, si Yusek Frederick Vida ang magsisilbing OIC ng ahensya habang wala pang opisyal na anunsyo ang Malacanang. Eto mga kababayan, bulaga na naman tayo dito. Bulaga!
ang itatalaga natin na ombudsman ay hindi na DOJ Secretary, baka si Dilima mga kababayan. Or si Claire Castro. O sino pang mga baliw dyan mga kababayan na ano. Baka si Larry Gadon na bobo. O sino ang papalit kay Remulla bilang Justice Secretary. Pero ayon sa source ng Billionaire News Channel, lumulutang ang mga pangalan. Ayun, si Luis to mga kababayan. Animal. Kapag si Luis to, paktay tayo. Sabi ni Luis to ha, tanda natin mga kababayan, gusto niyang i-warrantless arrest ang mga vlogger. Kapag nakitaan niya mga kababayan, hindi niya magustuhan. Sabi niya, kapag mag-fake news yan, warrantless arrest yan. Ina Batangas Representative Jervil Luistro, former co-chairperson Michael Aguinaldo at DOJ Undersecretaries Jojo Cadiz at Jesse Andres. Ay nako, hindi si Dilima pero itong kakambal ni Dilima mga kababayan. God save the Philippines. Andres. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News. Ay nako, kabangagan. Bakit tayo napunta dito mga kababayan sa mga kabangagang ito? Ay nako. God save the Philippines. God save the Philippines. O ano masasabi niyo dito? Post your comments below.